We have our new arrival ngayon na na Toyota Avanza. This is 2019 model manual transmission J variant. So actually, may naka-schedule nito mag-viewing pero hindi pa naman natin alam kung ano magiging decision nila. Kaya papakita namin muna sa inyo baka sakaling meron pa ibang maging interested para at least naka-line up yung mga naka-line up yung mga viewers, 'di ba? Anyway, pero hopefully magustuhan. Pero ako kasi, alam nyo, sabi ko kapag hindi nila ito nagustuhan, ako kasi type ko siya eh. Type. Sana all. Maganda kasi siya actually sa mga hindi nakakala, maliban kasi sa pagbibenta namin ng sasakyan. Nag-venture din kami sa rental business. So, pero usually mga brand new po talaga ang unit namin sa rental business. Pero ito parang nagugustuhan ko siya, baka pwede namin siya i-add. Second hand, maganda, mura, o diba, mas madali yung magiging ROI. Kaya baka pag hindi nila to kunin or wala akong mag-interested, baka kukunin namin to. Parang pang kunin namin siya as pang ka-rental na hindi na namin ibebenta. Anyway, pasilip namin sa inyo, this is 2019 model J variant manual transmission, and since J variant siya, ito yung naka 5-seaters lang na Toyota Avanza. So sobrang ganda pa niya, although nasa 71,000 yung odometer niya, pero napakaganda. And personally, kilala ko yung yung may-ari nito talaga, babae yung may-ari nito, tapos dito lang to sa Sorsogon City and Casa Maintain. So kaya gusto ko siyang kunin kasi alam ko yung history ng sasakyan. Anyway, pakita namin sa inyo. Tingnan natin yung exterior. Tara. Actually, itong Toyota Avanza, nag-undergo na to ng basic detailing kasi nung mga nakaraan, meron talaga ito ng mga stickers, mga Hello Kitty. So, halata mo talagang babayang owner. Hello Kitty, ang dami ng stickers, so pinagtatanggal na po yan. Siyempre, hindi pa naman kami nag-repaint or retouch ng mga paint. Kaya meron siya, makikita mo, meron siya mga minor dents and scratches. Pero very tolerable naman siya. Kagaya nito, eto. So okay naman siya. And wala naman sobrang malalaking scratches and dents. So dito, meron din dito. Pero sabi ko nga, kung sakaling may interested buyer nito, pwede pa rin namin to linisin. But anyway, talagang mag-undergo naman to ng detailing pa. And makikita mo yung mga watermarks sa salamin, kailangan patanggalin. So, yan pa ang mga gagawin natin dito sa Avanza. Okay, dito tayo sa pinakalikod. Ito, may konting dent din dito. Kung makikita mo, ayan Pero okay naman siya, wala naman siyang damage sa paint. Talagang dent lang siya. Baka pwedeng hilahin lang to, or baka pwedeng itap lang sa loob. Anyway, hindi ko alam kung anong gagawin ng pintor dito. Ito, mga papalinis natin to. Yan. Okay. Ito yung dent. Nakikita ba yung dent? Then dito, yun, wala naman siya dito na side, pero dito sa may handle niya, kitang-kita mo yung mga tinamaan ng kuko. Pero may panlinis na tayo dyan. Lilinisin natin yan. Sa roof niya, hindi naman faded yung bubong niya. Then sa tires, so ito actually, since this is the J variant, dapat naka-steel rim lang to. Pero ito, in-upgrade na kasi yung mags nito. So pinalitan na, tapos yung tires niya, more or less, mga 70 to 80% pa yung tire tread. Ang ganda ng mags niya, medyo madumi lang, pero syempre, madali na lang natin yan palinis. Okay. Then dito sa front, eto, meron ako nakita dito. Yan, may dent siya. Yan, pero okay naman, tolerable naman siya. Pero sa kulay ba, hindi ako sure kung may repaint na to. Parang may pina-repaint na part, Nakikita ba? Magkaiba ba ang kulay? So, kita siya. Mas dark to. But anyway, so pwede sigurong paayos na dito. Pero kung hindi ka naman masyado maselan, okay naman na yan. Then dito sa front, yun, same lang din naman siya sa E-variant, pero ito wala lang to ng fog light. But anyway, pwede pa rin naman to i-upgrade actually. Okay? Napakatahimik ng engine niya, no?
Nakabukas yan, oh. Napakatahimik ng engine niya. Pasilip natin ang engine. Yan, oh. Oh, diba? Ganda pa niyan. Linis lang po ang katapat niyan. Lilinisin lang natin yan. Wala po tayong gagalawin dyan. Never been touched ang engine. Wow! Never been touched. Wala siyang history ng na-aksidente or nabangga. At lapat na lapat yung mga frames niya hanggang dun sa ilalim. Napakaganda. So, wala kang makikita mga traces ng na mabangga. Even dito, napaganda pa niya. So, eto, papalinis lang natin to. Alright. Sa pa pala, napakatipid nito sa gas. As in, ano lang naman to 1.3 lang naman ang engine displacement nito. So, parang nga lang siyang sedan. Talagang napakatipid. Okay. So, sa capacity naman niya, 5-seaters lang siya. Siyempre, dun sa harap. Tapos ito, mga tatlo. Tatlo dito. Pero ang maganda dito, naka-dual aircon ka na. Okay. Then, dito naman, nakikita mo, bakante talaga siya dito. Pero usually, ang iba ng mga J-variant, mga owner ng J-variant na Avanza, in-upgrade nila. Nilalagyan nila to ng third row. Kasi pwede naman din talaga. So, meron talaga nabibili na pang third row dito sa Avanza. Okay? Pero actually, kung halimbawa sa akin, sa part ko, kung papapiliin ako kung sedan or ito na lang, dito na ako. Kasi unang-una, mas malaki yung compartment mo sa likod, mas malaki yung space mo sa likod. Then, pwede mo i-recline yung upuan mo, ang second row mo. Unlike sa sedan, kung naka-sedan ka, hindi mo talaga ma-recline yung second row mo. So, kung 5-seaters, sedan or ito, much better nito. Ang ganda na. Okay? Then, naka-dual aircon ka pa. So, kapag sedan, hindi. So, ang may dual aircon lang, madalas, ang nakita ko, minsan nasa nasa may armrest lang. So, ito nasa taas talaga. So, maganda yung lamig niya. Okay? Ano pa ba? Okay, tara. Interior. Ito kahit J variant siya, naka power windows na rin yan. And dito sa driver, may control na yan lahat. Kahit yung dun sa likod. May control ka na dito. And yun nga lang, pa to naka-central lock. Yan. So, pa siya, manual pa. Pero anyway, if ever, siguro pwede na natin yan freebies. Palagyan natin ng central lock para at least mas maganda din naman. Madali lang naman mag-install ng central lock. So, papalagyan natin yun. And of course, dito, same lang din naman ang display, ang design ng dashboard, same variant. So, ito lang talaga na infotainment niya. So, basic na basic. Pero pwede rin naman to i-upgrade. Pwede mo talaga ng naka-touchscreen and may reverse camera. So, hindi ko alam kung kaya pa natin yun nabigay. Siguro upon request na lang. Kung kaya, sige. Pero kung hindi, I think mga additional 5,000 or 6,000 meron na po ng ganun. Okay? Ano pa ba? Ito, naka-dashcam na rin siya, but I'm not sure if this is still working. Pero, I think working pa rin naman nga to. Asan yung may adapter to Alam ko working to Pero, nung gumana kasi to, kasi nung nagamit ko to, nung gumana siya, yung yung nasa loob lang na camera yung gumagana. Ayan. Diba? Wala siyang memory card, tapos hindi ko alam bakit yung nasa loob lang, bakit babalik ta rin. Ayun. Walang memory card. Okay. So, at least memory card na lang bibilhin dyan. Okay? Tara, test drive tayo. Isa pa sa advantage ng ganito, kung i-compare mo to sa sedan, mas mataas ka dito kumpara sa sedan. Unlike sa sedan, ang sedan kasi lubog ka talaga, nakaganyan ka So ito, medyo kita mo yung baba mo. Medyo kita mo yung kalsada at yung hood mo.
Then, yun nga lang marami nagsasabi kapag Avanza daw matagtag. Well, totoo naman talaga. Medyo matagtag talaga yung Avanza. Pero kapag loaded na rin siya, okay na. Actually ako, kung hindi, ako kasi ang personal unit ko na ginagamit, yung 2024 na Avanza. Pero, minsan kung nasa labas, ginagamit ko yung 2016 na Avanza 2017. Same din ito. So far, okay naman siya. Ito, ang ganda pa talaga ng takbo nyo. Ang shifting niya, napaganda pa. Ang clutch niya, medyo mataas nga lang yung clutch, pero pwede naman to i-adjust. Pero ang ganda niya, clutch, hindi siya sobrang tigas. Napakagaan lang. Napakagaan niya lang i-drive. Ang shifting, ang clutch, ang accelerator, napaka-responsive. Etong, ano nga to? Etong steering wheel, napaka-responsive. Wala siyang clearance, wala siyang kabig, wala siyang vibration. Kagabi nga pala pinakita ko to sa dating owner. Sabi niya na-miss ko si Vanzi. Di ba? Ipangalan pa siya, Vanzi. Pero ganun talaga. May mga bagay na kailangang i-let go. Pero sabi nga, kapag meron kang nile-let go, meron din ulit papalit. Diba? Napakaig. Pag may umaalis, tandaan mo, merong mga bumabalik. Ay, merong mga papalit. Legit yan. Okay, ang ganda oh. Ganda ng takbo niya. Tapos maririnig mo ang tunog ng makina, napaka-pino. Oh. Ganda. Okay, umuulan na. Kahit nag-brake tayo, wala siyang hindi siya kumakabig. Wala siyang vibration, wala siyang inig. Nice, nice. Kahit yung bitaw mo sa clutch, ang ganda. Mataas nga lang. Mataas nga lang talaga. So, kung hindi ka comfortable sa mataas na clutch, pwede mo naman yan ipa-adjust. Na-miss ko mag-drive ng manual. Lagi na lang kasi ako automatic. Ayon. Okay, so yun na tayo. If ever interested ka dito, pwede ito sa cash, pwede rin to sa financing. So, gustong po ito cash, ang asking price namin for this one is 480,000. Syempre, kasama na po dyan yung transfer of ownership. Kasama na rin po dyan yung interior and exterior detailing. Kami na po ang bahala niyan. And ano pa nga ba? Kasama na rin po dyan yung delivery around Bicol area. So, pag-usapan na lang natin. Okay? Kung kaya ng budget mo, tawagan nyo agad kami. Kung hindi naman, tawagan nyo pa rin kami kasi pwede natin pag-usapan. Financing will do. Pwede namin kayo tulungan. Okay? So, Sorsogon City, visit lang kayo. Pwede nyo ito test drive. Magsama kayo ng pinakamagaling nyong mekaniko at magsama kayo ng pinakamagaling nyong taga-desisyon sa buhay. Diba? Mga pala desisyon. Mga pala desisyon sa buhay ninyo. Sa mga gusto pala pumunta sa office, kasi minsan nahihirapan sila hanapin sa office, i-search nyo lang po sa Google. Mahanap nyo po yan, Bicol Auto Search. Mahanap nyo po kami sa location, ang location ng office namin. Okay? Then, ano pa nga ba? Mga OFW, ang dami na naman kasi mga OFW na nagme-message sa atin kung paano daw sila makakabili ng sasakyan. Message lang po kayo, tawag lang po kayo, pag-usapan natin kung paano ang proseso, pag-usapan natin
ang pinakamabilis na proseso. Actually, meron na naman po tayong isang OFW. January pa po yung uwi niya pero nagpadala ng 300,000. Sabi niya, Sir Ton, abangan mo ako ng sasakyan na ganitong sasakyan. So, okay. So, abangan natin siya by January, bibigay natin, i-deliver natin sa kanyang sasakyan. So, sa mga iba rin, gusto mag-financing, pwede po namin kayo tulungan. Tawag lang po kayo, huwag kayo mahihiya tumawag and I'm very much willing to assist. Okay, have a nice day and God bless everybody.